Ilang araw ng tahimik ang karagatan ng Indo-Pacific region. Ngunit may isang sitwasyon muli ang naganap kung sana'y nagkatagpo muli ang China at ang United States sa conflicted zone ng ating rehiyon. Alam mo ba na ipinadala ng China ang mga puwersang pangkaragatan at panghipampawid nila upang subaybayan at sundan ang isang US Navy reconnaissance plane habang dumadaan ito noong Martes sa Taiwan Strait. At ayon sa pahayag ng militar ng China, kasabay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang super-powered tungkol sa kapalaran ng Taiwan, isang self-ruled na isla. Pinuna kasi ni Colonel Cao Jun, isang tagapagsalita ng Air Force ng Eastern Theater Command ng Chinese Army, ang Amerika dahil nga sa pagpapatupad ng flight at sinabi nitong nagbanta ito sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng pagrereklamo nila ay wala naman talagang nagawa ang China kundi ang bumuntot na lamang sa Amerika. Kinumpirma nga at sinabi ng 7th Fleet ng United States Navy na isang P-8 Poseidon Patrol at reconnaissance plane ang dumaan sa international na himpapawid sa Taiwan Strait ayon sa international na batas. At inidagdag pa ng presensya ng eroplano ay nagpapakita lamang ng hindi threat kundi commitment ng Estados Unidos sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Ayon sa pahayag na ilithala ng US Navy, ang militar ng Estados Unidos ay lumilipad, naglalayag at kumikilos kung saan man ay pinapayagan sila ng international na batas at hindi ang batas ng China. Ayon sa paglalarawan, ang P-8A Poseidon ay mahusay sa anti-ship submarine warfare, intelligence, surveillance, at reconnaissance, gayon din sa paghahanap at pagsagip, pero sa ganitong uri pa lamang ng aircraft ng Amerika ay sadyang threatened na agad ang China. At sa panig naman ng Taiwan, ayon sa kanilang Ministry of Defense, kanilang napansin ang presensya ng 5 Chinese warplanes at 7 naval vessels sa paligid ng kanilang isla. 4 sa may aeroplano ng China ang pumasok sa airspace ng Taiwan, kaya't nag-deploy nga ang Taiwan ng mga aeroplano, mga barkong pandagat at mga coastal missile systems bilang tugon sa mga aktibidad na nadetect. Matagal nang inaangkin ng China ang Taiwan bilang kabahagi ng kanilang teritoryo at ipinangako ni Pangulong Xi Jinping na ibabalik ito sa kontrol ng Beijing pagkatapos ng mahigit 7 dekada gamit ang puwersa kung kinakailangan. Bagamat kinikilala ng United States ang Beijing bilang tanging lehitimong gobyerno ng China, ang mga batas ng United States ay nag-uutos na magbigay sila ng suportang militar sa Taiwan bilang bahagi ng suporta sa demokratikong gobyerno ng isla kung ito ay mapapalakas ng banta. Gayunpaman, karamihan sa mga administrasyong Amerikano ay nagpatupad ng polisiya ng strategic ambiguity hinggil sa lawak ng kanilang suporta sa Taiwan sakaling salakayin ito ng China. In short, matindi pa rin ang sanib puwersa ng US at ng Taiwan laban sa China. Dala-dala pa din ng mga Taiwanese ang sinabi ni Pangulong Biden na makikialam ang US military upang protektahan ang Taiwan mula sa China kung magkakaroon ng isang walang kapantay na atake. Si Pangulong elected Donald Trump ay umiwas sa mga tanong tungkol sa kung makikialam ba ang militarang US kung sakaling magsasagawa ng invasion ang China sa Taiwan. Sa isang panayam ngayong taon, sinabi niyang dapat bayaran ng Taiwan ang United States ng higit pa para sa pagtulong sa depensa nito. Ang militar ng China ay regular na nagsasagawa ng mga pagsasanay sa kalupaan, karagatan at himpapawid sa Taiwan Strait, ang dagat na naghihiwalay sa China at Taiwan na may lapad na halos 100 na milya sa pinakamakitid na bahagi. Ang mga pagsasanay na ito ay palaging kinokondena ng gobyerno ng Isla ng Taipei, pati na rin ng White House. Kamakailan ay inihayag ng militar ng United States ang suporta nito
sa mga operasyong Pilipino sa South China Sea sa pamamagitan ng Task Force Ayungin. At ayon nga sa Pilipinas, ang inisyatibang ito ay magtatampok ng pagtutulungan sa mga pagsisikap sa intelligence, surveillance at reconnaissance. Dahil sa may kasunduan na muli sa pagitan ng US at Pilipinas na siyang mas lalong nagpapaini sa China, ay nagsimula na aksyonan ang West Philippine Sea. Isang Sokol helicopter nga ng Philippine Air Force ang pinalipad sa itaas ng BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal. Inilahad ng Pentagon na may isang task force na nagdeploy sa Pilipinas para tumulong sa mga operasyong pangkaragatan sa Maynila sa South China Sea o West Philippine Sea. Ang task force Ayungin na binubuo ng mga kasapi ng US military at pinangalangan ng ayon sa lokal na pangalan ng Pilipinas para sa Second Thomas Shoal ay unang nakita noong Miyerkules sa pagbisita ni Secretary Defense Lloyd Austin sa mga tropa ng United States at ng Pilipinas sa Palawan. Ang task force na ito ay binubuo ng mga persang Amerikano na tumutulong sa mga kalyadong Pilipino para mas maisaayos ang kooperasyon at interoperability sa kanilang mga operasyong pangkaragatan. Sa panig nga ng Pilipinas, ang task force ay tumutulong sa pagpaplano at pagsasanay para sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Madalas makapagsagupaan ang mga pwersang pangkaragatan at panghimpapawid ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. So in short, hindi lamang Taiwan at China ang laging nagkakaroon ng conflict. Maging sa Pilipinas at China, ito ang siyang laging nagiging issue. Kasama sa mahakbang ng task force, Ayungin ang pagpapasok ng mga unmanned surface vessels na pinondohan ng United States na ipinakita sa pagbisita nga ni Austin sa Command and Control Fusion Center sa Antonio Bautista Air Base. At ayon sa Pentagon, ang mga maritime tactical system drones ay ibinigay sa pamamagitan ng foreign military financing. Ang Philippine Navy ay may 4 na Mantas T-12 at isang T-38 Devil Ray na isang uri ng unmanned surface vessel.